Natigilan lamang siya noon nang maramdaman niyang unti-unti nang humahapde ang buo niyang katawan dahil sa mga pinsalang kanyang natatamo. Ngunit nang mapansin niya ang aninong gabunan, halos wala na itong kontrol. Papalit-palit na ito ng katawang sinasaniban habang nakikipaglaban. At nang kanya namang hagilapin si Ermitanyong Carling, di na niya ito makita sa lugar. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat. Di na niya rin maramdaman ang presensya nito, kaya batid niyang malayo na ito sa kanya. Nang mga oras na yon ay halos iilan na lang ang sinaunang gabunan na kinakalaban ng aninong gabunan. Ang mga nakaharap naman niya noon ay bumulaga na lamang sa kanyang harapan na nakabulagta sa lupa habang panaylatay sa katawan at tadtad ng saksak nang siya ay bumalik sa kanyang ulirat. Paglipas ng ilang minuto, narinig niya ang pag-atungal ng isang sinaunang gabunan na may sapi ng aninong gabunan. Ubos na rin ang mga kalaban nito na halos lahat ay wala ng anino. Tumitig ito kay Popoy na may nanlilisik na mga mata bago ito kumalas sa katawan ng sinaunang gabunan. At muli na itong nagkusa na pumasok sa punyal ng sinukuan. Dahil sa paulit-ulit na ganoong kaganapan, naiisip ni Popoy na parabang nawawalan na ng epekto ang orasyon na pumapagitan sa punyal at sa aninong gabunan. Ngunit natigil lang ang kanyang pag-iisip nang muling nangibabaw ang hapde ng buo niyang katawan. Kaya't napaupo na lamang siya sa lupa para makapagpahinga. Makalipas lang ang ilang minuto, unti-unti na niyang nararamdaman ang paggaan ng kanyang katawan. Dahil sa kusang pinaghihilom ng mutya ng kugona ang kanyang mga pinsala. At nang mapagtanto niya na kaya ng muli ng kanyang katawan, agad siyang tumayo. At sinunda ng bakas ng matandang ermitanyo. Sa ilang minuto niyang pagtakbo, may natatanaw siyang isang mataas at malaking punong kahoy na walang mga dahon. At sa itaas noon ay ang malalaking paniki na pauli-uli sa paglipad papaikot sa tuktok ng patay na puno. At sa ibaba noon, nakita niya si Ermitanyong Carling at ang dalawang huklubang mambabarang at mangkukulam na magkaharap habang walang kibuan. Nakita niya rin na halos magbaga na ang mga simbolo sa katawan ng matandang ermitanyo. At sa kanyang pagpasok sa lugar, biglang nagsilingunan sa kanya ang mga iilan pang mga sinaunang gabunan na nakabantay sa dalawang nilalang na naglalaban. Kaya agad na napabunot si Popoy ng patalima ang punyal ng sinukuan. Ngunit napakunot ang kanyang noo nang maramdaman niyang may lamat na ang punyal. Kasabay noon ang babala ni aniniwan sa kanyang isip na, Popoy, huwag mo nang gamitin ang punyal. Selyuhan mo muna ang aninong gabunan. Marami na itong nakakaing anino. Mahirap na. Mas malaking problema kapag tuluyang masira ang punyal ng sinukuan. Wika ni Aniniwan. Ha? Bakit naman, Aniniwan? Wala na tayong mapagpipilian. Tanging ito lang ang isa sa pinakamalakas kong sandata. Nakayang puminsala ng malalakas na nilalang. Bahala na kung ano man ang mangyari. Nakahanda ako na ito ay harapin. Sagot naman ni Popoy. Habang nag-uusap ang dalawa, napapansin na ni Popoy ang marahang paggalaw ng mga sinaunang gabunan.
Umangil ang mga ito habang nakatitig lahat kay Popoy. Subalit sa di inaasahang pagkakataon, muling kusang lumabas ang aninong gabunan sa punyal ng sinukuan. Pagkalabas nito, agad itong sumugod sa nooy nagbabalak pa lamang na mga nilalang na sugurin si Popoy. Dahil sa nangyari, nagsipulasan ang mga nilalang at nagkalat sa paligid. Sa pag-iwas ng iba sa mga yon sa aninong gabunan, direktang sinugod ng mga ito si Popoy na nooy nagliliwanag na ang mga mata at nooy nakatiimbagang na naghihintay sa mga nilalang na papasugod habang pinapaikot-ikot ang lubid ni kamatayan. At nang lundagan si Popoy ng mga nilalang para dumugin, kasabay naman noon ang kanyang pag-atras habang mabilis na hinugot ang kanyang punyal. At agaran na ibinato. At dahil nasa ere ang iba sa mga yun, tumarak ang ibang punyal sa liig ng mga ito, dahilan upang magtamo ng pinsala ang iba sa mga yun. At dahil kukunti na lang ang bilang ng mga sinaunang gabunan, subalit lahat ng tinamaan ng 7 punyal ni Popoy ay nakita niyang isa-isang hinigot ng aninong gabunan ang mga anino. Kasabay naman noon ang pagkalat ng lamat sa punyal ng sinukuan na siyang labis na ipinag-alala ni Popoy. Mukhang tama nga sa iniwan. Subalit, paano ko pipigilan ang aninong gabunan? Gayong labas-masok na ito sa punyal ng sinukuan, kahit wala akong pahintulot. Wika ni Popoy sa kanyang isip. Samantalang ang kaganapan sa kabilang panig, kay Ermitanyong Carling at sa huklubang mambabarang at mangkukulam. Halos bumitak na ang balat ng dalawang hukluban dahil sa espiritual nilang kumbate. Unti-unting nagbabago ang anyo ng mga ito upang tapatan lamang ang lakas na ipinapamalas ng Ermitanyo. Habang si Ermitanyong Carling ay nag-uumpisa na ding magbago ang kulay ng mata at ng tato sa kanyang likod. Nagkukulay matingkad na dilaw na ito. At ang kampilang tangan nito ay bumabalik sa dati nitong anyo. Subalit may kakaibang enerhiyang inilalabas hanggang sa makailang minuto pa nilang paglalaban. Biglang tumalsik ang dalawang hukluban nang biglang animoy magkaroon ng dalawang nilalang na sumanib sa katauhan ng matandang Ermitanyo. Nang dahil sa nangyari, mabilis na tumayo ang dalawang hukluban kasabay ng mabilis na pag-uurasyon ng mga ito. Kasunod ng pagtawag ng mga ito sa pangalang Lazaro! Sigaw ng dalawang hukluban kasabay ng pagkawala ng malay ng mga ito. Maya-maya lamang ay may lumabas mula sa kubo na isang matipunong lalaki. Madilim ang taglay nitong presensya at ang katawan nito ay balot ng itim na baluti. Nang masilayan ni Ermitanyong Carling ang nilalang na yun, nagulat ang mga ito sapagkat ang nilalang na yun ay ang gabunan kung saan ipinagpalit ni Aniniwan ang kanyang anino. Samantala, ang kaganapan sa pagitan ni Popoy at ng mga sinaunang gabunan, patay na lahat ang kanyang kalaban. Subalit ang problema niya lamang ay ang aninong gabunan na di na niya mapigilan sa paghigop ng mga anino ng bawat patay na nilalang sa paligid. Maging ang kanyang anino nun ay nais na rin nitong higupin.
Ngunit napipigilan niya lamang yung mangyari sa tuwing inilalabas niya ang punyal ng sinukuan. At nang maramdaman naman niya ang isang madilim na presensya na dumagdag sa paligid, labis niyang ikinagulat nang makita niya ang isang nilalang na may maladyablong presensya. At kasabay noon ang pagkarinig niya sa sigaw ni Ermitanyong Carling ng, "Popoy! Bilitin mong maikulong sa punyal ang aninong gabunan! Huwag mo itong hayaang makatakas! Dalian mo!" Sigaw ng Ermitanyo. Nang marinig ito ni Popoy, kasabay naman noon ang pagsang-ayon ni Aniwan sa sinabi ng Ermitanyo. Kaya naman agad niyang nilapitan ang aninong gabunan upang sapilitang ikulong sa punyal. Subalit nang tumitig sa kanya ito, maging si Aniniwan ay nanibago sa presensyang taglay ng aninong gabunan. "Popoy, bilisan mo. Ikulong mo na ang aninong gabunan. Masyado nang marami itong nakaing anino. At isa pa, nararamdaman ko sa paligid ang tunay na nagmamay-ari sa kanya, kung saan ang tunay kong anino ang dinadala." Nababahalang wika ni Aniniwan. "Siya nga pala, Popoy. Wala na tayo sa aktual na mundong ating ginagalawan. Dahil sa tingin ko, ay nasa mundo na namin kayo ni Ermitanyong Carlito." Dagdag pa ni Aniniwan. Ngunit nang isasaksak na sana ni Popoy ang punyalang sinukuan sa aninong gabunan, bigla na lang sumabog ang talim nito at hanggang sa puluhan na lamang ang natira. Medyo nagulat at napalinga pa siya noon sa paligid nang marinig niya mula kay Aniniwan na nasa mundo na ng mga anino sila ni Ermitanyong Carling. At nang sumabog na nga ang talim ng punyal ng sinukuan, biglang umatungal ng napakalakas ang nilalang na lumabas mula sa kubo ng dalawang hukluban. At saka mabilis nitong nalapitan ang katawan ng dalawang matanda na walang malay at itinarak sa katawan ng mga ito ang matatalas nitong kuko. Traidor ka! Traidor ka, Lazaro! Wika ng huklubang mambabarang bago ito bawian ng buhay sa kamay ni Lazaro na pinakahari ng mga sinaunang gabunan. Kasunod noon ang pagsipol ni Lazaro na animoy may isang hayop na tinatawag at laking gulat na lamang ni Popoy nang mabilis na nanakbo ang aninong gabunan papalapit kay Lazaro. Nang makalapit na ang aninong gabunan doon, agaran ang ginawa nitong pagsanib kay Lazaro. Kasunod ng paghiwalay ng isa pang anino sa katawan nito, nakamukha naman ni Aniniwan na kusang tinangay ng daloy ng hangin papalapit kay Popoy na siyang sumanib naman sa kanya. Pagsanib nito sa kanya, ramdam niya ang panghihina ni Aniniwan. Pero bagaman ganoon ang nangyari, pakiramdam ni Popoy na lahat ng tangan niya ay naging gamit na mula sa kanan. Dahil ni katiting na negatibong enerhiya ay walang lumabas sa kanya. Maging ang lubid ni kamatayan ay nagbago rin ng kulay. Naging kulay dilaw ito na lumiliwanag sa dilim. "Popoy, maghintay ka lang ng ilang sandali. Medyo mahina ang ating puwersa sa ngayon. Ngunit maya-maya lang ay babalik ang aking tunay na abilidad. Gamitin mo ang mga anino sa kapaligiran. Magkubli ka. Dahil nararamdaman ko ang muling pagbangon ng mga nilagas kong mga kauri ko noon. Nung sandaling nakipagkasundo ako sa isang dyablo para makipagpalit ng anino sa gabunang yan." Wika ni Aniniwan kay Popoy. Subalit habang nag-uusap sila, bigla na lang nilang narinig na tumawa si Lazaro.
Salamat sa'yo, Aniwan. Nagamit kita upang makakuha ng iba't ibang uri ng abilidad sa loob at labas ng inyong mundo. Bagaman nakulong ako ng mahabang panahon sa mundong ito, magagawa ko ng muling makalabas dito upang pagharian ang mundo ng mga tao. At mag-uumpisa yun ngayon. Nabawi ko na ang sarili kong anino. Wika ni Lazaro sa malalim at garalgal na boses. Manahimik ka, Lazaro. Magagawa mo lang yan kapag natalo mo ako. Salita ni Ermitanyong Carling. Tutulong din ako, lo. Singit na wika naman ni Popoy. Mabuti, iyo. Wala na akong dapat ipag-alala ngayong nagbago na ang iyong presensya. Wika naman ni Ermitanyong Carling. Kahit na magsama-sama pa kayo, di nyo ako matatalo. Ngayon nakuha ko na ang sapat na anino ng iba't ibang uri ng nilalang. Wala nang kahit sinong makakatalo sa akin. Wika ni Lazaro habang unti-unting nagbabago ang anyo bilang isang mabangis na sinaunang gabunan ng Lazaro! Isang boses ang nangibabaw sa paligid na nagmumula sa itaas sa himpapawid. Tapos ay maya-maya lang ay may lumapag na isang panauhin sa lugar habang nagsasabi ng Huwag ka ngang pakakasigurada, Lazaro! Wika ng panauhin kasabay ng pagwika nito kay Ermitanyong Carling ng Kumusta ka na, aking kapatid? Wika nito na si Ermitanyong Anghel pala. Lolo Anghel? Galak na wika ni Popoy. Subalit pinigilan siya ni Ermitanyong Anghel at sinabi nito sa kanya na huwag siyang magalak sa kanyang pagdating dahil nasa gitna sila ng isang digmaan. Kasabay no ng pagbagsak sa kamay ni Ermitanyong Anghel ng kanyang tungkod mula sa ere, habang si Ermitanyong Carling naman ay nananatili sa pinapakawalan niyang presensya. At si Popoy ay nararamdaman naman niya ang dahang-dahang pagtaas ng presensya ni Aniniwan, hanggang sa maramdaman niya na lamang ang kakaibang enerhiyang pumapalibot sa kanya. Batid niyang mahina iyon kumpara sa dati, ngunit sa isip niya matigas at di ito basta-basta kayang durugin ng masamang abilidad. Popoy, sa tingin ko'y sapat na ang nasagap kong esensya ng paligid mula sa mga anino ng kalikasan. Wika ni Aniniwan sa kanya. Ngunit ikinagulat ni Popoy ang biglaang paglitaw sa halili ni Lazaro ang iba't ibang uri ng nilalang na maiitim at may mga naninilaw na mga mata na kahalintulad ng kay Aniniwan. Nako, heto na nga bang sinasabi ko, Aniniwan? Pasensya na, ngunit kailangan natin silang tuluyang paslangin sapagkat espiritu na ng mga demonyo ang nangingibabaw sa kanila. Wika ni Ermitanyong Carling na nakaharap kay Popoy habang kinakausap si Aniniwan. Ngunit naagaw ang eksena nang biglang magsalita si Lazaro ng Naiinip na ako! Gusto ko na kayong patayin, mga antingerong pulpol! Hoy, kayong dalawa, bumangon na kayo dyan at tulungan niyo akong paslangin ang mga disipulo ni Ramiro na hinahadlangan ang aking mga plano. At nga pala, nabalitaan ko ang ginawa niyong pagpatay sa aking anak na si Conrado. Mga tampalasan! Ngayon, magbabayad kayo! wika ni Lazaro ng mariin. Kaya't biglang napahigpit silang tatlo ng paghawak sa kani-kanilang mga sandata dahil sa alam nila ng sandaling yun magsisimula na ang isang mas mahirap na pakikipaglaban. Maya-maya pa
bigla ang lumiwanag sa buong paligid nang maalis ang makapal na ulap na tumatakip sa bilog na buwan sa mundo ni Aniniwana. Kasabay noon ang pag-ingay ng buong paligid dahil sa iba't ibang huning pinapakawalan ng mga nilalang na nasa halili ni Lazaro. Kasabay ng pag-alulong din nito, kasunod noon ang pagbangon ng dalawang matandang huklubang mangkukulam at mambabarang. Akala ko, Lazaro, trinador mo na kami. Pasensya ka na. Kung gagamitin mo pala ang aming abilidad, sana sinabi mo agad. Wika ng matandang huklubang mambabarang. Wala kayong ibang gagawin, ama at ina. Tatayo lang kayo dyan habang ginagamit ko ang inyong mga anino. Huwag kayong mag-alala. Madali lang to. Sagot naman ni Lazaro. Habang nag-uusap nun sina Lazaro mula sa kinatatayuan ni Popoy, nakikita niya ang animoy maitim na usok na nakakonekta sa dalawang huklubang mambabarang at mangkukulam papunta kay Lazaro. Mukha atang nahihibang na kayo. Gagamitin nyo ang abilidad na ginamit nyo nung panahon ng ikalawang digmaan laban sa amin. Baka nabibigla ka, Lazaro. Alam namin ang kahinaan nyo. Wika ni Ermitanyong Carling. Kung ganon, wala nang dapat pang pag-usapan. Bakit di pa natin subukan? Kung talagang may ibubuga kayong tatlo laban sa aking grupo. Tugon ni Lazaro. Kasunod noon ang pagtitig sa kanila ng matatalim ng mga nilalang sa halili ni Lazaro. At umalulong na si Lazaro. Sugod! Sugod! Patayin ang mga tampalasan! Sigaw nito. Kasabay ng paglilitawan ng mga nilalang mula sa dilim na nasinagan ng maliwanag na buwan. Kaya naman, Aglibol! Sambit na ngalan ni Ermitanyong Anghela, kasabay ng pagbitaw ng isang maputing nilalang na may malalapad na pakpak na may ihahalin tulad sa kalapate. Paglitaw nito sa tabi ni Ermitanyong Anghela, lumapit sa kanya si Ermitanyong Carling habang nagwiwika ng, Di ko akalaing, kapatid, na may gabay ka palang isang anghel. Wika nito. Ako rin nga, kapatid. Ramdam ko sa iyong katauhan ang presensya ng dalawang mandirigma ng sinaunang mitolohiya na si Adlawan at si Apo Lakay. Sagot naman ni Ermitanyong Anghela. Popoy! Halika na rito! Bilisan mo! Huwag kang lalayo sa amin! Matibay nga ang depensa mo, pero marupok ang opensa mo! Sigaw naman nito kay Popoy na dali-dali ding lumapit sa kanila. Nang magdikit-dikit silang tatlo, naglikha ito ng isang malakas na puwersa na siyang bumuwag sa puwersa ng mga papasugod na sa kanilang mga kalaban. Nangilag ang mga ito sa kanila upang maiwasan lamang ang pagkasunog sa taglay na abilidad ni Ermitanyong Carling. Ngunit di sapat ang ganoong kaganapan sapagkat di nila mapapatay ang mga kalaban kung mananatili lamang sila sa kanilang pwesto. Kaya't nagwika si Ermitanyong Anghel ng, Kapatid ko, Popoy, humanda kayo. Sa pagkakataong ito, pisikal na lakas ang gagamitin sa pagharap sa mga ito. Di lalapit ang mga yan sa atin hanggat nararamdaman nila ang pinapakawalan nating presensya. Oo, tama ka, kapatid ko. Siya nga pala, Popoy. Heto, tanggapin mo ang kapalit ng nasira mong sandata. Magagamit mo yan upang pumatay ng matataas na uri ng nilalang na makakalaban mo.
Sagot ni Ermitanyong Carling sabay abot kay Popoy ng isa pang punyal na gawa sa kahoy ng sinukuan. Ginawa ko talaga yan para sa iyo, Popoy. Dahil alam kong darating ang araw na mababasag ang punyal na ibinigay ko sa iyo. Dagdag pa nito. Salamat ho, Lo. Sa pagtanggap niya ng punyal, alam niyang nababalot ito ng mga orasyon mula kay Ermitanyong Carling. Kasabay noon ang paglabas ng anino ni Aniniwan mula sa kanyang katawan na may naninilaw na mga mata. Popoy, ang tunay na anino ko na ngayon ang ating makakasangga sa laban. Lahat ng kayang gawin dati ng aninong gabunan ay kaya niya ring gawin. Maliban lamang sa pagkain ng mga anino ng ating mga kalaban. Sambit ni Aniniwan kay Popoy paglabas ng kanyang anino. Sa paglabas ng anino ni Aniniwan, kaagad itong sumugod sa mga nilalang na naging hudyat ng pagsisipagsugod din ng mga ito sa kanila. Kasunod noon ang pagsugod din ni Popoy upang maging kasama ng anino ni Aniniwan sa laban. Si Ermitanyong Anghel naman ay umabante na rin ng pagsugod habang pinapaikot ang kanyang baston. At si Ermitanyong Carling naman ay naglaho sa kanyang kinatatayuan. Paglitaw ng matanda sa harapan ni Lazaro, agad niya yung hinataw ng kanyang mga kampilan na buong lakas na sinangga ni Lazaro gamit ang kanyang matatalas na kuko na naglikha ng malakas na puwersa upang lumikha iyon ng bahagyang distansya sa kanilang dalawa. At dahil doon, nagkaroon ng pagkakataon si Lazaro upang atakihin si Ermitanyong Carling para paulanan ng mga kalmot na sinangga naman ni Ermitanyong Carling gamit ang mga kampilan. Habang nangyayari ang labanan sa pagitan ni Lazaro at Ermitanyong Carling, kasabay naman noon ang pagbabanggaan ng panig ni Popoy at Ermitanyong Anghel kontra sa mga nilalang nakaangkan ng aninong gabunan na nasa panig na ni Lazaro. Pagwasiwas ng lubog ng kamatayan ni Popoy, nawawalan ng ulirat ang mga natatamaan nitong nilalang. At sa bawat masaksak niya ng punya ng sinukuan ay naglalaho na lamang sa lugar na parang isang usok na tinatangay ng hangin. At dahil nga sa kabilang si Aniniwan sa maharlikang engkanto ng mga anino, walang makabasag sa kalasag ng presensyang ibinibigay niya kay Popoy, habang ang anino ni Aniniwan ay nakikipagbakbakan sa mga kapwa nitong engkantong anino. Gumagamit din ito ng katawan ng isa sa kanyang mga nakakalaban para kanyang saniban at gamitin sa pakikipaglaban. Kay Ermitanyong Anghel naman, halos magsitalsikan ang mga nilalang kasabay ng paglalaho ng mga iyon kapag tinatamaan ng kanyang baston. Kapag pinapaikot-ikot niya ito, naglilikha yun ng malawak na enerhiyang kapag tumama sa kanyang mga kalaban ay halos mawasak ang katawan. At sa tulong ng gabay nitong aglibol, walang kahirap-hirap nilang pinapatumba ang kanilang mga kalaban. Nagkamali kayo ng panig na inaniban! Mga nigritong engkanto! Sigaw ni Ermitanyong Anghel habang nakikipaglaban. Nang makalipas ang ilang minuto, napapansin nila ang bahagyang pagtigil ng mga nilalang sa pag-atake. Nakatitig lang ang mga ito sa kanila na may nanlilisik na mga mata. Dahil sa pangyayari, nagawang sulyapan ni Popoy si Ermitanyong Carling at si Lazaro sa kabilang dako ng lugar. Naglalaban pa rin ang mga yun sa pisikalang aspeto.
Ngunit napapansin niya na sa tuwing napipinsala ni Ermitanyong Carling si Lazaro, kaagaran yung naghihilom na parang walang nangyari. At doon ay may napansin siyang isang bagay na sa tingin niya ay ang kahinaan ni Lazaro. Nakita niya ang dalawang matandang huklubang mambabarang at mangkukulam na nakatayo lamang sa iisang lugar, habang tila may isang maiitim na usok na nakakonekta sa kanila at kay Lazaro. Popoy, tangan ni Lazaro ang abilidad ng dalawang hukluban. Hanggat buhay ang dalawang hukluban na yan, mananatili ding buhay si Lazaro at di ito mapapaslang ni Ermitanyong Carling. Dahil ginagawang immortal ang dalawang hukluban ang katawan ni Lazaro sa pamamagitan ng pinagsama nilang abilidad sa katawan ng hari ng mga sinaunang gabunan. Wika sa isip ni Popoy ni Aniniwan. Kailangan nating maubos agad ang ating mga kalaban bago pa marating ni Ermitanyong Carling ang kanyang supdulan. Tayo ang papaslang sa dalawang hukluban para mapatay ni Ermitanyong Carling ang sinaunang gabunang si Lazaro. Dagdag pa nito. Nang marinig ni Popoy ang sinabi ni Aniniwan, agad nga niyang napansin ang mga tila malaliit na insektong baluti ni Lazaro. Nababalot din ito ng maiitim na aura na halos tapatan ng mga presensyang ipinapamalas ni Ermitanyong Carling. Tandaan mo, Carlito! Nasa mundo ka na ng mga engkanto kung saan mahina ang gabay mong diwata! Sigaw pa ni Lazaro habang nakikipaglaban. Ha! Ganun ba? Tignan na lang natin mamaya kung sino ang mahina! Tugon naman ni Ermitanyong Carling habang nagpapalitan ng atake ang dalawa. Napapansin nun ni Popoy na nagkakaroon ng pinsala ang dalawang hukluban kapag nagagawang masugatan ang sinaunang gabunan. Alam ni Popoy na alam din ito ni Ermitanyong Carling, subalit din ito magawang lapitan ang dalawang hukluban sapagkat humarang sa kanya si Lazaro. Ngunit habang pinagmamasdan ni Popoy sina Ermitanyong Carling, nawala sa isip niya ang kanyang mga kalaban. Popoy, sa harap mo! Sambit ni Aniniwan, at paglingon ni Popoy sa kanyang harapan, nakita niya ang isang nilalang na papaatake na sa kanya habang nakaamba ang sandata nitong gawa sa maitim at matulis na kahoy. Kasabay noon ang isa pang nilalang na nakaamba din sa kanya ang matutulis nitong tuko. Sa ibaba naman, isang gumagapang na nilalang ang kakagatin na siya sa kanyang mga binti, subalit sa taglay ng bilis, nagawa niyang humugot ng 3 punyal at mabilis niyang naibato sa mga nilalang kasabay ng kanyang mabilis na pag-atras upang iwasan ang atake ng mga nilalang. Nang tumarak ang mga punyal sa mga nilalang, kaagarang naglaho ang mga ito sa lugar. Samantala, ang anino ni Aniniwan ay walang humpay sa pagkitil ng mga kauri nito gamit ang katawan mismo ng isang nilalang na kauri din ni Aniniwan. Nang mapalingon si Popoy kay Ermitanyong Anghel dahil sa mga nilalang na nagsisitalsikan, kaya naman gamit ang lubid ni kamatayan, pinaghataw niya ang mga nilalang na nagsisiti lapon sa ere. Subalit muling napalingon si Popoy sa Ermitanyong kapatid ng kanyang lolo Carling nang mapansin niya ang isang nagliliwanag na nilalang na may malapad na mapuputing pakpak na tila sumasabay sa bawat galaw ni Ermitanyong Carling. Nang medyo kukunti na lang ang natitira sa mga nilalang sa paligid, lumapit si Popoy kay Ermitanyong Anghel kasama ang anino ni Aniniwan. Subalit nang papalapit pa lang siya dito, nadadama na niya ang malakas nitong presensya.
At nang makalapit siya sa ermitanyo, bigla itong nagsalita ng "Popoy!" Wika nito habang sumisenyas. "Sige, Lolo Angel!" Sagot naman ni Popoy sa ibig sabihin ng ermitanyo. Pagtangon ni Popoy, pinasanib niya sa kanya ang anino ni Aniniwan at pagkatapos sabay na iwanasiwas ni Popoy at ni ermitanyong anghel ang baston ni Noah at ang lubid ni kamatayan. Matapos nila yung gawin, tila ba may malakas na enerhiyang banal ang kumalat sa paligid na siyang nagpahinto sa mga nilalang na umaatake sa kanila. Kasunod ng paglalaho ng mga ito, kasabay ng malakas na ihip ng hangin. "Popoy, tulungan mo muna ang iyong lolo Carling. Lalagyan ko lang ng selyo ang lagusan patungo sa mundong ito para wala nang ibang makapasok at makalabas na mga nilalang dito. Kanina kasi, habang nakikipaglaban tayo, may napapansin akong ibang nilalang na nakidulog sa digmaang ito. Ngunit nagsitakas din. Sige na iyo, puntahan mo na ang lolo Carling mo. Mamaya, pag uwi natin, may kwento ako sa inyo." Wika nito bago umalis para tunguhin ang lagusan ng mundo ni Aniniwana. Pagkaalis ni ermitanyong anghel, nilingon ni Popoy si ermitanyong Carling na nooy nakikipagdigmaan pa rin kay Lazaro. At pagtingin niya doon, ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mata nang makita niya ang dalawang nilalang na nasa halili ni ermitanyong Carling. Isang nilalang na may nag-aapoy na kaanyuan na may kahalintulad sa simbolo ng araw sa dibdib ni ermitanyong Carling. At ang isa ay mandirigmang puno ng tato sa katawan, matipuno at may tangang mga kampilan na may mga buhay na salitang Latino. Habang si Lazaro ay nagpapamalas din ng kakaibang maitim na kapangyarihan sa pamamagitan ng napakaitim na usok na kumakalat sa paligid na halos sakupin na ang kalahating parte ng lugar. Nagkaroon na rin ito ng 3 pares ng malalapad na mga pakpak at may mahahaba na rin itong mga sungay. May hawak na rin itong sandata na mayroong buhay na mata at muka ng demonyo sa puluhan. At kapag nagtatama ang sandata ng dalawa, halos maglikha iyon ng malakas na hangin at konting pagyanig sa lugar. Ngunit napansin rin ni Popoy ang dalawang matanda na walang kibo sa kinatatayuan ng mga ito. Habang gumagalaw ang mga daliring itong tila ba nag-uurasyon ng tahimik. Sa ilang segundo niyang pagtingin sa mga ito, inabisuan siya ni Aniniwan na gawin na nila ang kanilang planong pagpaslang sa 2 hukluban. Kaya't sa pagbuwelo ni Popoy gamit ang abilidad ng mutya ng kugon at ng birtud ng pusang itim, kasabay ng paggamit niya pa ng anino sa paligid, agara ng kanyang naging paglitaw sa kalapit na 2 hukluban. Subalit nang maramdaman siya ng mga ito, biglang inatake si Popoy ng napakaraming tiyanggaw na nakakasulasok ang amoy. Kaya't mabilis din siyang napaatras sa tagarang iwinasiwas ang lubid ni kamatayan na siyang naging dahilan upang malagas ang iba sa mga insekto. At ang bawat makadikit naman sa kanyang katawan ay kusang namamatay na lang dahil sa kanyang puder at bakod na orasyon sa kanyang katawan. Nang maubos na niya ang mga insekto, umabante na siyang muli upang suburin ang 2 hukluban. Ngunit biglang nagmulat ang matandang mambabarang habang nagwiwika kay Popoy ng, "Noy, huwag mo nang ituloy ang iyong pakay. Mamamatay ka lang." Wika nito habang nakatingin sa kawalan. "Huwag mo akong takutin, demonyo. Tignan na lang natin kung sinong mamamatay." Sagot ni Popoy.
kasabay ng kanyang pagbunot ng bagong punyal na sinukuan na ibinigay sa kanya ni Ermitanyong Carling. Ngunit nang isasaksak na niya ang bagay na yun sa mambabarang, may isang nilalang na lumitaw mula sa likod ng huklubang mangkukulam. Nakaagarang nahawakan ang kanyang braso upang pigilan ang pagtarak ng punyal sa matandang mambabarang. Sabi ko naman na sa'yo, Noy, huwag mo nang ituloy. Bulong na wika ng mambabarang kasabay ng muli nitong pagpikit habang tumatawa ng bahagya. Ngunit di na yun napagtuunan ng pansin ni Popoy nang tadyakan siya ng nilalang na lumabas mula sa likod ng mangkukulam. Tumilapon si Popoy noon at nagpagulong-gulong sa lupa. Aniliwan, ano ang nilalang na yan? Mabilis niyang tanong sa kanyang gabay. Di ko rin alam, Popoy. Pero base sa kanyang itsura, tanging masasabi ko lang, siguro ay isa yang demonyo. Ang demonyo kung saan inaalay ng mangkukulam ang lahat ng kaluluwa na kanyang nabibiktima. Matapos yung sabihin ni Aniniwan, humakbang ang demonyong yun papalapit sa kanila habang nandilisik ang malakambing nitong mga mata. May dalawa din itong sungay na may apoy na nag-aapoy sa dulo. At sa tindigan ng nilalang na yun, napakaraming kaluluwang nagsisisigaw habang bumabakat sa mga balat nito. Mga kaluluwang sa tingin ni Popoy ay sapilitang kinuha sa mismo nitong katawan. Anong gagawin natin? Mukhang bibiro ang isang to. Tanong ni Popoy sa kanyang gabay. Wala tayong mapagpipilian, Popoy. Kailangan nating lumaban sa abot ng ating makakaya. Huwag ka lang magpapabaya sa iyong depensa. Ang una nating kailangan gawin ay pakiramdaman ang nilalang na yan upang malaman natin ang kanyang kahinaan. Sagot ni Aniniwan. Pilitin mong masugatan siya gamit ang punyal na ibinigay sa iyo ni Ermitanyong Carling. Dagdag pa nito. Nang marinig ito ni Popoy, mabilis niyang itinali sa dulo ng lubid ni kamatayan ang punyal ng sinukuan. Inihataw niya ito sa lupa para magsilbing babala sa demonyong kanilang kalaban. Ngunit imbis na matinag ang nilalang, lalo pa itong nagalit sa kanya, kaya naman pumustura ito na parang tatakbo. At pagdaan ng ilang segundo, bumuelo ito ng pagsugod sa kanya, kaya si Popoy ay tiimbagang nahintayang papalapit na kalaban. Dahil sa kanyang mga mata na may abilidad ni Aniniwan, nagagawa niyang sundan ng mabilis na pagkilos ng nilalang. Kaya nang matantya niyang aabutin na ito ng kanyang paghataw ng lubid ni kamatayan na punyal ng sinukuan sa dulo, inihataw niya ito kasabay ng pagbibitaw ng orasyon na pambasag ng kabal. Unang beses pa lamang niya yung gagawin, kaya di siya sigurado kung tatablan ba nito ang kasanggang demonyo ng mangkukulam. Ngunit nang lalapat na ang lubid ni kamatayan sa demonyo, nagawa itong saluhin ng nilalang. Ngunit bigla itong napasigaw nang ang punyal ng sinukuan ang nagawa nitong makapitan. Kasabay ng bahagya nitong pag-atras. Popoy, tumatalab ang punyal sa ating kalaban. Dalian mo, pagkakataon mo na para mabigyan siya ng malubhang pinsala. Mabilis na wika ni Aniniwan sa isipan ni Popoy. Pagsambit noon ng kanyang gabay, sa bisa ng birtud at ng mutya ng kugona, sabay-sabay niyang ginamit ang mga abilidad nito at buong puwersang sulugod, kasabay ng pagwasiwas ng lubid ni kamatayan para maisaksak sa nilalang ang punyal ng sinukuan. At nang makita ng demonyo ang ginawang pag-atake ni Popoy, halos umatungal ito sa sobrang gulat.
Nagawa naman itong salagin ng nilalang, subalit bumao ng punyal sa kanyang mga palad na halos tagusan. Naglikha ito ng nakakabinging tunog nang umatungal ang nilalang at nang muling hugutin ni Popoy ang punyal sa pamamagitan ng paghila ng lubid ni kamatayan. Bahagyang nadala pa ang nilalang dahil sa ginawa niya. Muling napaatungal ulit ang demonyo. Halos umusok ang palad nito dahil sa pinsalang kanyang natabo. Maya-maya pa ay biglang naggalit ang nilalang. Tumitig ito kay Popoy ng matalim kasabay ng pagliliyab ng mga sungay nito. At paglipas ng ilang segundo, muli itong umatake kay Popoy na umaangil ng mariina. Kaya naman si Popoy ay iniunat ang lubid ni kamatayan at hinawakan ang punyal ng sinukuan. Nang kukonting distansya na lang ang kanilang pagitan, lumundag ang nilalang habang nakahanda ang matatalas na mga kuko. At sa pagbagal ng bawat segundo sa paningin ni Popoy, buong puwersa niyang ibinato ang punyal ng sinukuan na nakatali pa rin sa lubid ni kamatayan. Nanlaki na lang ang mga mata ng demonyo nang makita nito ang matalim na punyal na di na nagawang iwasan hanggang sa tumarak sa kanyang dibdib. Ngunit di rin naiwasan ni Popoy ang matatalas nitong kuko na bumaon din sa kanyang balikat nang magkasalubong ang kanilang pag-atake. Ininda ni Popoy yun at medyo tiimbagang siyang napasigaw. Ngunit mabilis siyang humugot ng lakas. At mabilis niyang iginapos sa liig ng nilalang ang lubid ni kamatayan kasabay ng pagbunot niya ng punyal sa dibdib nito. At mabilis niya yung iginilit sa liig ng nilalang bago niya ito bitawan. Nagawa pa namang makaatras ng demonyong kasangganang mangkukulam, subalit agaran din ang pagkalusaw ng katawan nito na parang abo. Nang mapaslang ni Popoy ang demonyo, nasipat niya ang biglaan ding pagbagsak ng huklubang mangkukulam dahil sa magkatabi lang ang mangkukulam at ang mambabarang. Humiyaw ang matandang mambabarang na may kasamang hinagpis at galit sa tinig habang tinatawag ang pangalan ni Lazaro! Sigaw nito kasabay ng pagturo nito kay Popoy. Dahil sa sigaw ng mambabarang, biglang binalingan ng tingin ni Lazaro si Popoy na nooy nakalupagi na sa lupa. Dahil sa pinsalang ininda nito, nakasalukuyan pa lamang pinaghihilom ng mutya ng kugona. Nang mapansin ni Popoy ang pagsugod sa kanya ni Lazaro, wala siyang nagawa kundi ang manlaki na lang ang mga mata. At nang akma na siyang tatagain ni Lazaro ng sandata nito, napapikit na lamang siya dahil sa kanyang panghihina. Ngunit sa kanyang pagpikit, nakarinig siya ng pagtatama ng dalawang patalima at nang kanyang muling imulat ang kanyang mga mata, nakita niya ang dalawang nilalang nakasangga ni Ermitanyong Carling habang pumapagitan ng kanyang lolo na may hawak ng makapangyarihan na mga kampilan na nagawang sanggahin ang atake ni Lazaro sa maikling segundo. At dahil sa nabawasan na ang puwersa ni Lazaro, nagawa itong tadyakan ni Ermitanyong Carling na nagpayanig sa katawan nito. Napaatras noon si Lazaro habang ikinakahig sa lupa ang matatalas nitong mga kuko. "Di niyo ako matatalo, mga pulpul na antingero!" Sigaw ni Lazaro kasabay ng agaran nitong pagtayo at muling mabilis na sumugod kay Ermitanyong Carling.
Dahil sa pagsugod ng demonyo, naramdaman ni Popoy ang bahagyang pagtaas ng presensya ni Ermitanyong Carlinga na halos maglika ng malakas na hangin sa paligid. At sa pag-abante ng Ermitanyo sa isang iglap, nagkasalubong ang dalawang magkatunggali. Nasipat ni Popoy ang dalawang kampila ni Ermitanyong Carlinga na nakabaon sa katawan na ni Lazaro na sumusuka na ng dugo. Carlito, babalikan kita. Sigaw ni Lazaro habang unti-unting naglalaho. Subalit naagaw ang kanilang atensyon nang makarinig sila ng tinig ng nagsasabing, Ermitanyong Carling! Ermitanyong Carling! Tulong! Hirap na ako. Tinig ni Manong Greg habang gumagapang sa lupa. Subalit bago pumanaw ang matandang mambabarang dahil sa pagkamatay ni Lazaro, nakapagbitaw pa ito ng orasyon na nailapat niya kay Manong Greg na naging dahilan para ito ay mangisay. Kaya naman si Popoy ay dali-daling tumayo kahit na may iniindang sugat para lapitan at tulungan si Manong Greg. Nangingisay ito habang umuungol. Manong Greg! Manong Greg! Sigaw ni Popoy habang lumalapit kay Manong Greg. Ngunit biglang napatras si Popoy at napaupo sa lupa nang biglang tumigil sa pangingisay si Manong Greg. At sumigaw kasabay ng pagsisilabasan ng mga insekto sa bunganga nito. Makalipas ang ilang segundo, biglang nawalan ng malay si Manong Greg na siya namang mabilis na nilapitan ni Popoy at Ermitanyong Carlinga. Manong Greg! Manong Greg! Wika ni Popoy habang inaalog ang katawan nito. Huminahon ka, iho. Sambit ni Ermitanyong Carlinga kasabay ng paghawak niya sa balikat ni Popoy. Mabuti na lang at di iniwan ng tangan niya si Gregorio at nagawa nitong itaboy ang mga insektong sisira sana sa kanyang sistema. Ang kaso nga lang, bugbog na ang kanyang katawan at mahina. Mabuti pa siguro umuwi na tayo, iho. Total tapos na ang misyon natin sa lugar na ito. Nabawi na natin si Gregorio. Di na tayo dapat magtagal pa sa lugar na ito. Wika ni Ermitanyong Carlinga. Ngunit nang akma ng kakargahin ni Popoy si Manong Greg, biglang nagpakita sa kanila si Aniniwan sa anyo ng isang malaking itim na pusa. Aniniwan? Sambit ni Popoy. Bakit? Tanong pa niya. Popoy, kaibigan, Ermitanyong Carlinga, nagpapasalamat ako sa inyo ng lubos dahil sa nabura na ang masamang enerhiya sa aking mundo. At labis din akong humihingi ng tawad dahil sa akin lahat nagsimula ang lahat ng kaguluhang ating kinasangkutan. Pero Popoy, sa oras na ito, pansamantala muna akong magpapaiwan dito sa aking mundo para ayusin at ibalik sa dati nitong kaayusan. At huwag kang mag-alala, Popoy. Ang selyong ilalagay ni Ermitanyong Anghel sa lagusan ay kaya kong buksan at kaya ko ding isara. Kaya di magtatagal ay makakabalik din ako sa inyong mundo para ikaw ay muling samahan. Wika ni Aniniwan. Ganun ba? Sige kaibigan, naiintindihan kita. Hihintayin kita sa aming mundo, kaibigan. Sagot naman ni Popoy. Aniniwan, humihingi rin ako ng pasyensya sa malaking sirang na idulot ng digmaan sa iyong mundo. Hayaan mo, ipapadala ko dito ang iba sa mga kaibigan kong engkanto
para tulungan ka sa pagsasaayos ng iyong mundo. Singit na wika naman ni Ermitanyong Carling. Sige na, aalis na kami. Lalapatan ko pa ng lunas si Gregorio. Masyadong malubha ang kanyang kalagayan. Sige, Ermitanyong Carling. Sa'yo din, Popoy. Pansamantalang paalam, kaibigan. Sagot ni Aniniwan. Sige, Aniniwan. Hihintayin kita. Paalam. Wika ni Popoy kasabay ng pagbuhat niya kay Manong Greg para umalis na sa lugar. Nang makarating sila sa Lagusan, naabutan nila doon si Ermitanyong Anghel na naghihintay sa kanila. Madali kayo! Malapit nang lumiwanag ang ating mundo! Baka abutan tayo ng sikat ng araw dito! Di tayo makakalabas! Baka maghihintay pa tayong muling dumilim! Wika ni Ermitanyong Anghel. Pagkawika noon ni Ermitanyong Anghel, dali-dali silang pumasok sa Lagusan. Makalipas ang ilang minuto, saktong nagbubukang liwayway na nang dumating sila sa mundo ng mga tao. Lumapag sila kung saan unang nakasagupan nila Popoy ang mga sinaunang gabunan sa malawak na kubunan. Iyo, Popoy, salamat. Salamat sa inyong pagliligtas sa akin. At patawarin niyo rin ako sa nilikha kong gulo. Nanghihinang wika ni Manong Greg habang pasan-pasan ni Popoy. Walang anuman ho, Manong Greg. Para saan pat naturingan na tayong magkapamilya. Di man sa dugo, ngunit sa karanasan at sa tagal ng ating pinagsamahan. Kung hahayaan at pababayaan na lamang namin kayo, huwag na ho kayong mag-isip masyado. Ang malaga, ligtas ho kayo. Sagot naman ni Popoy. Nang makarating sila sa kanilang bayan, medyo nagtataka si Popoy dahil napapansin niya ang mga iilang bahid ng dugo sa bawat bahay na kanilang nadaraanan. Meron sa daanan at maging sa mga katawan ng puno ay meron din. Kaya lumapit siya noon sa dalawang matanda at kaagarang nagtanong, "Ano kaya ho sa palagay niyong nangyari dito? Nagkalat ang bahid ng dugo sa paligid." Wikang tanong ni Popoy. May di ata magandang nangyari sa lugar na ito habang wala tayo. Sagot ni Ermitanyong Carling kasabay ng paglapit niya sa isang puno upang siyasatin ang mga bahid ng dugo doon. Sa palagay ko, iilang oras pa lang ang nakakalipas sa nangyaring di maganda sa lugar na ito. Dagdag pa nito. At makalipas lang ang ilang minuto nilang paglalakad, narating na nila ang kanilang tahanan. Kung saan naabutan nila si Erwin na pinapanday ang kanyang kris. Subalit ang ipinagtataka nila ay ang mga kalmot nito sa mga braso at ang mga benda sa mga binti nito. Kaya naman nang madaanan nila ang bakuran nito, tinanong yon ni Ermitanyong Carling sa kung ano ba ang nangyari. At nagkasugat-sugat ang kanyang katawan. Nang marinig ni Erwin ang tanong ng matanda, huminto ito sa kanyang ginagawa at sumagot. Ayon kay Erwin, nito lang nakalipas na gabi, may mga nilalang na naligaw sa kanilang bayan. Nakadamit daw ang mga ito ng pangsundalo at tinatawag nila ang kanilang mga sarili na mga tagalipol ng mga antingero at albularyo. Tagalipol ng mga antingero at albularyo baka mo, iho? Narinig ko na ata ang tungkol sa kanila. Ang mga gumagalang mga amaranhig. Mabuti na lang, iho. At nakaligtas ka sa kanila. Bueno, saka na lang natin pag-usapan yan. Kailangan ko pa kasing gamutin itong si Manong Greg mo.
Tugon naman ni Ermitanyong Carling. Manong Greg? Ano ho bang nangyari sa kanya, Lolo? At Lolo Angel, narito ho pala kayo. Kumusta ho kayo? Wikang tugon ni Erwin. Ayos lang ako, iho. Nakakapagod lang. Biruin mo ba naman? Sa haba-haba ng aking nilakbay, digmaan ang aking nadatnan. Tugon ni Ermitanyong Anghel na tatawa-tawa pa. Sige na, Erwin. Magpapahinga muna kami. Dagdag pa ng matanda. Si Popoy naman noon ay nakatitig lang sa Kuya Erwin niya, na para bang binabasa niya ang emosyon nito. Tangan niya pa rin kasi ang kalahati ng abilidad ni Aniniwan kahit na magkahiwalay sila nito. Nakikita ni Popoy sa mga mata ni Erwin na may pinagdaanan din itong isang mabigat na laban. Nakita niya rin ang Chris na pinapanday nito na may iilang sira ang talim. Subalit lumipas ang ilang sandali. Umalis sila ng bakuran ni Erwin na walang binibitawang salita si Popoy. Nang marating na nila ang tahanan ni Manong Greg, inilapag niya ito sa papag. At bago sila magpahinga ng araw na yun, nilapatan muna ni Ermitanyong Carling si Manong Greg ng lunas. At habang natutulog si Popoy, naalimpungatan siya nang maramdaman niya ang presensya ng gabay ni Erwin. Kaya lumabas siya ng kubo ni Manong Greg. Medyo masakit pa nga ang ulo niya noon dahil sa maghapon na pala silang tulog. Dapit hapon na kasi nang magising siya. Paglabas niya ng kubo, tumungo siya sa bahay ng Kuya Erwin niya. Dala niya noon ang kanyang mga gamit sa pag-aakalang may kung anong nagaganap sa bahay ng kanyang kapatid. Ngunit laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang Kuya Erwin na nakikipagduelo ito kay Pahulangkog. Kaya dali-dali siyang lumapit sa mga ito at agad na nagtanong kung ano ba ang nangyayari. Nang makalapit siya sa mga ito, matapos niyang makapagtanong, bigla siyang tinutukan ni Erwin ng kanyang Chris. Siya naman noon ay agad na itinaas ang kanyang kamay, pagpapakitang di siya lalaban. Nang gawin niya ito, tumawa lang naman si Erwin, kasabay ng pagbaba nito ng kanyang sandata. Popoy, narito ka na rin lang. Maaari mo ba akong tulungang mag-insayo? Meron lang akong pinaghahandaan na kalaban. Alam kong babalikan nila ako, sapagkat nagawa kong masira ang iilang bahagi ng katawan ng mga dumayong nilalang sa lugar na ito. Ay, ang ipinagtataka ko lang, malubha na ang kanilang pinsala, subalit di pa rin sila namamatay. Ay, di natapos ang aming laban, sapagkat inabutan na kami ng bukang liwayway sa paglalaban. At isa pa sa ipinagtataka ko, bakit sila takot sa liwanag ng araw? Gayong ang mga kilala nating ibang uri ng aswang ay walang pakundangan kung gumala kahit kasikatan ng araw. Ganun ba, kuya? O, sige kuya, tutulungan kita. Subalit sa papaanong paraan? Wala sa akin ang aking gabay na si Aniniwan. Nagpaiwan siya sa kanilang mundo upang isaayos itong muli dahil sa laki ng pinsalang na idulot doon ng digmaan, upang mailigtas lamang si Manong Greg. Tugon ni Popoy. Pisikal na pagsasanay, Popoy. Huwag kang magalala. Sa pag-iinsayong ito, di lang ako ang may matututunan. Nais ko lang paghandaan ang pinuno ng mga tagalipol ng mga antingero. Sagot ni Erwin kasabay ng pagbunot nito ng isang sandata sa dingding ng kanyang bahay at inabot kay Popoy. Handa ka na ba, Popoy? Huwag kang magalala. Di makikialam sa atin si Pahulangkog. Sige kuya. Tugon ni Popoy. Pero paano kung mapinsalang isa sa atin, kuya? Dagdag pa ni Popoy. Yun bang inaalala mo? Sige, akin na yung sundang. Tugon ni Erwin kay Popoy. Pagkakuha niya ng sundang kay Popoy,
Pumutol siya ng 2 tag-1 metro ang haba na sanga ng Madre de Cacao na kasing laki ng braso ng sanggol. Oh, heto ang gagamitin natin, Popoy. Kailangan mong ilabas ang buong abilidad na meron ka. Lakas, bilis at galing sa paggamit ng sandata. Gaya ng paggamit mo ng lubid ni kamatayan. Kagaya ng aking nakalabang pinuno ng mga nakasagupa kong mga nilalang. Ganun ba, kuya? Sige, gagawin ko ang lahat. Maibigay lang ang nais mong paraan ng pagsasanay. Sagot ni Popoy. Kasabay noon ang paghawak niya ng 2 kamay sa kahoy na kanilang gagamiting sandata. At sa pag-ilaw ng mata ni Popoy at sa pagsimoy ng hangin, nag-umpisang umatake ang dalawa sa isa't isa. Sa paghataw ni Popoy ng kanyang sandatang kahoy, ay siya namang pagsalag ni Erwin. Subalit ramdam ni Popoy na nababawasan ang kanyang bilis sa tuwing pumapasok siya sa dome ng abilidad ni Erwin. Ramdam niya kasi ang pagbagal ng kanyang paggalaw sa tuwing tumatama sa kanyang katawan ang hangin nagmumula sa kanyang kuya Erwin. Alam naman ni Popoy na di nakakayanin ang kuya Erwin niya sa duelo ng pagsasanay na yun kung hanggang ganun lang ang kanyang ipapakita. Popoy, ilabas mong lahat ang abilidad na natitira sa'yo. Di sapat ang ipinapakita mo para tapatan ang bilis ng amaranhig na nakalabang ko. Sigaw ni Erwin. Kaya naman nang marinig yun ni Popoy, bumuntong hininga siya kasunod ng pagtitig niya sa kanyang kuya Erwin ng seryoso. Kasunod ang biglaan niyang paglalaho sa dilim nang siya ay magtago sa mga anino sa paligid. Nagulat na lang noon si Erwin nang sumulpot na lamang sa kanyang harapan si Popoy na nasa aktong ihahataw na ang sandatang kahoy nito. Paghataw ni Popoy, agad naman yung nasangga ni Erwin. Ngunit muntik na siyang tamaan noon sa muka, kaya medyo napangiti si Erwin dahil sa ipinapamalas na bilis ni Popoy. Matapos sanggahin ni Erwin ang atake ni Popoy, agad niya yung hinawi at pagdakayay siya naman ang humataw ng kanyang sandatang kahoy. Habang pumapatak ang bawat segundo, halos magkadurog-durog na ang kanilang sandatang kahoy dahil sa mabilis nilang pag-atake sa bawat isa. Napatayo na noon si Pahulang Koga na nanunood sa duelo ng dalawa na parang totohanan na. At makaraan ang ilang minuto sa isang malakas na paghataw ni Erwin ng sandatang kahoy na nasalag naman ni Popoy. Ngunit alanganin na siya na siyang nagpatalsik sa kanya at nagpagulong sa lupa. Wala siyang nagawa para kontrahin ang lakas na pinakawalan ni Kuya Erwin niya. At nang akma na siyang babangon, nakita niyang nasa harap na niya si Erwin habang nakatutok sa kanya ang sandata nitong nagkalugas-lugas na. Napakalakas mo talaga, kuya. Paano ang isang kagaya mong malakas na antingero ay dinagawang paslangin ng isang amaranhig lamang? Uwi ka ni Popoy. Tumayo ka na, Popoy. Salamat at pinunlakan mo ang nais ko na pagsasanay. Para sa kaalaman mo, Popoy, sa tingin ko, di sila basta-basta mga simpleng amaranhig lamang. Kung tutuusin nga ay kaya nalang pumatay ng isang gabunan sa angking kakayahan nila. Lalo na ang pinakapinuno ng mga ito, na mayroon pang sandatang gawa sa matigas na buto ng isang nilalang na mula pa sa mundo ng mga banwanahon. At matuturingan nga talaga silang tagalipol ng mga antingero kung sila ay mamalitin mo sa unang pagkakataon. Kung sila ay yung makakaharap, sapagkat yan din ang akala ko nung una. Nagsitakbuhan lang sila nang malaman nilang malapit nang sumapit ang umaga. Siguro ang sikat ng araw ang kanilang kahinaan. Uwi ka ni Erwin habang inaalalayan si Popoy na tumayo. Ang ginawa natin, Popoy, ay di pa sapat upang tapatan ang bilis at liksi ng mga nilalang na sinasabi ko. Di na natin gagambalain si Lolo Carling at Anghel. Tayo na lang ang haharap sa kanila, Poy. Dagdag pa nito. Ganun ba, kuya? Sige, kuya. Gagawin kong lahat para makatulong lang sa'yo.
Susubukan ko ng lumaban na walang sinasandalang gabay ni Aniniwan. Sagot naman ni Popoy. Nang mahina sa napag-usapan ng dalawa, sa mga araw na dumaraan, walang gabing di nag-iinsayo si Popoy at si Erwin. At ayon pa sa pagsasalaysay ni Erwin, kamuntikan niya ng madisgrasya si Popoy sa kanilang pagsasanay. Mabuti na lang at pumakit na sa kanilang dalawa si Pahulang Koga na laging nakamasid sa kanila. Hiningi na rin nila ang payo sa dalawang ermitanyo kung paano nila patutumbahin ang mga nilalang na malalakas sa tuwing sumasapit ang gabi at sa kung papaano nila yung mapapatay, gayong di nakakaramdam ng pinsala sa katawan. Pagkaraan ng mga ilang araw, wala namang kakaibang nangyari. Tumungo na rin sa bundok noon ang dalawang ermitanyo upang dun magkasamang mamuhay. Nasa maayos na rin na kalagayan si Manong Greg noon at nagagawa ng muling mamuhay ng normal. Subalit dumating ang isang araw, may nabalitaan silang pagkamatay ng isang manggagamot sa kanilang bayan. At ayon sa mga saksi, pinaslang ang manggagamot na yun ng mga nilalang na tila mga patay na bumangon sa hukay. Puro lupa umano ang katawan ng mga yun na nasa 15 katao na pinagkumpulan ang katawan ng manggagamot na yun hanggang sa matuyo at maubusan ng dugo. May iilang pilas din ang bahagi ng katawan nito at nawawala ang ilang bahagi ng laman loob niya. Habang naroon silang dalawa sa lugar ng pinangyarihan, nakakita si Popoy ng isang kapirasong buto. Isang pahiwatig na nanlaban ng manggagamot sa mga nilalang na pumaslang dito. Popoy, di na dapat nating hayaang mangyari ulit ang bagay na ito. Alam kong narito na silang muli sa ating lugar na nakakubli lang sa kung saang lugar dito. Maging handa tayo. Alam kong tutungo silang muli sa aking tahanan pagsapit ng gabi para lang gumanti. Wika ni Erwin. At sa kanilang pag-uwi, wala silang iniisip kundi ang paparating na mga kalaban. Nasisiguro kasi ni Erwin na sa loob ng gabing yun, maaaring dumating ang mga sinasabing amaranhig ni Ermitanyong Carling. Nang magdapit hapon na, nagpaalam na si Popoy kay Manong Greg para pumunta sa tahanan ni Erwin. Subalit binagtas niya ang daan. May isang nilalang na bigla ang nagpakita sa kanya at nanlaki ang kanyang mata nang makita niya ito ng malapitan. Isang nilalang na nakatayo sa lilim ng isang malaking puno habang may nagliliwanag na mga mata. Napangiti at nagalak siya noon nang magsalita ang nilalang ng, Kumusta ka na, kaibigan? Tila ata di mo ako nakilala. Popoy, ako to, si Aniniwan. Nararamdaman ko ang paparating na panganib sa inyo. Kaya eto ako, nakahanda ng muling ikay aking tulungan. Salamat sa mga nilalang na ipinadala ni Ermitanyong Carling. At mabilis lang naming inayos ang aking mundo. Lumikha na rin ako doon ng isang maliit na sibilisasyon na siyang magpapanatili ng kaayusan habang ako ay wala. Uwi ka ng nilalang na si Aniniwan. Aniniwan! Naghagalak akong muli kang makita. Tamang-tama lang ang iyong pagbalik, kaibigan. Labis kong kailangan ng iyong tulong para matulungan si Kuya Erwin na patumbahin ang mga nilalang na aming makakalaban. Sagot ni Popoy. Kaya ano pang hinihintay natin? Tayo na. Nararamdaman kong ilang oras na lang ay narito na ang mga hinihintay niyong mga kalaban. Sambit pa ni Aniniwan. Nang marating na nila ang tahanan ni Erwin, nadatnan nila itong di mapakali sa labas ng tahanan nito habang panay ang pagtingin sa kung saang-saang dako. Kuya,
Oh, Popoy, mabuti naman at narito ka na. Pero habang mas lumalalim pa ang gabi, paigting ng paigting ang pagbabantay nila sa paligid. Halos palibutan na ni Erwin ng mga pangontrang dasal ang kanyang tahanan upang wag lamang mapasok ang buntis niyang asawa na naroroon. Halos di sila lumilika ng kahit anong ingay noon, mapakinggan lamang nila ang buong paligid. At sa ilang minuto pang lumipas, nagpakita kay Erwin si Pahulangkog habang nagsasabi ng, Erwin, maging alerto ka. Anumang oras ay darating na sila dito. wika ng gabay ni Erwin. Oo nga, Popoy. Tama ang diwatang si Pahulangkog. Nga pala, Popoy, ang 7 punyal na yung ginagamit ay maaaring dito malabs sa katawan ng mga nilalang na ating makakalaban. Sapagkat sila ay walang buhay na laman. At tanging mga buto lang naman nila ang nagpapanatili ng kailangan nilang mga tindigan. Sambit ni Aniniwan nang biglang mawasak ang mga bakod na kawayan sa bakuran ng tahanan na Erwin, kasabay ng pagsisilabasan ng mga nilalang na halos kita na ang mga buto sa katawan at may lugas-lugas na kalamnan. Ngunit ang nakakapangilabot sa mga nilalang na yon ay ang buhay na mapupulang mga mata at ang mga ngipin at pangil na mga ito na halos litaw sa kanilang mga bunganga. Ngunit ang mas nakaagaw ng pansin ni Popoy ay ang isang nilalang na may tangan ng isang malaispadang gawa sa buto. Popoy, mag-iingat ka. Malalakas at maliliksi ang mga yan. Pabulong na wika ni Erwin. Kumusta na, Antingero? Nakakamangha. Napagaling mo na agad yung mga pinsala mo. Pero wag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, igagaya ka rin namin sa albularyong pinatay namin nito lang nagdaang gabi. Wika ng pinuno ng mga amaranhig. At nagsama ka pa. Nakakagalak naman. 2 antingero ang aming mapapaslang sa isang gabi lamang. Dagdag pa na wika nito. Ganun ba? Kung nung una, natsambahan niyo ko, ngayon ay sisiguraduhin ko sa inyo na magwawakas na ang pagiging tagalipol niyo ng antingero. Seryosong tugon naman ni Erwin. Mukha atang masyado kayong tiwala sa kakayahan nyo. Tanging isang papasibul pa lang na albularyo ang napaslang nyo. Para ito ay may pagmalaki. Nagkamali kayo ng lugar na dinayuhan, sapagkat dito na kayo mamamatay. Singit na tugon naman ni Popoy. At sino naman niyang kasama mo? Nakakatakot naman ang mga binibitawan mong mga salita. Hayaan mo! Lalamunin mo lahat ang bawat salita na yan. Kapag ikaw ay amin na ring mapaslang. Tugon ng nilalang. Patayin ang mga yan! Sigaw nito na siyang nagbigay ng hudyat para magsimula ang labanan. Nagulat pa nun si Popoy sa mabilis na pagkilos ng mga ito. Pag-usal niya ng lubog ni kamatayan, kasabay noon ang pagbunot niya ng punyal ng sinukuan, kasunod ng paghataw niya sa mga ito. Ngunit agad yung naiwasan ng mga kalaban. Kasabay ng mga pag-atake ng mga ito sa kanya. Samantala, sa pag-abante naman ni Erwin bilang sagot sa pag-atake ng mga nilalang, inihipan niya ng malakas na orasyon ng kanyang Kris. Kasabay ng pagbugso ng hangin sa lugar, di siya gumagamit ng ulan noon sapagkat ayaw niya magkabuwal-buwalang puno sa paligid ng kanyang tahanan kapag lumambot na ang lupa. Pagwasiwas niya ng kanyang Kris, isang sandatang gawa sa buto ang sumalubong dito.
kasabay ng mga pag-atake sa kanya ng ibang nilalang na pinaulanan siya ng pagkalmot. Bagaman matibay ang kanyang bakod sa katawan, nagawang tumagusdo ng mga kuko ng kanyang mga kalaban. Kaya mabilis niyang hinawi ang sandata ng kanyang kalaban at muling iwinasiwas ang kanyang Chris na siyang nagpaatras sa mga nilalang. Pag-atras ni Erwin, halos umagos ang mga dugo mula sa kanyang mga kalmot sa braso. Tulad pa rin ng dati, Antingero. Mahina ka pa rin! Wika ng pinuno ng mga amaranhig. Habang nanggigigil si Erwin, lumitaw si Pahulangkog sa kanyang likuran. Paglitaw nito, kasabay no ng pag-ihip ng hangin at sa pagsugod sa kanyang muli ng mga nilalang, itinaas niya ang kanyang Chris na binabalot ng malakas na daloy ng hangin. At nang salubungin niya ang mga yun, buong lakas niyang inihataw ang kanyang Chris papaikot. Halos magtalsikan noon ng mga nilalang papabalik sa pwesto ng mga ito nang tamaan ng mga yun ng malakas na hangin na parang may talim. Nangalas ang ibang bahagi ng katawan ng mga nilalang noon na kaagaran din namang ibinalik ng mga ito at inayos na parang walang nangyari. Samantala, sa kalagayan naman ni Popoy sa kanyang mga kalaban, halos magkasugat-sugat na rin ang kanyang katawan dahil sa mabibilis na atake ng mga amaranhig. Ngunit di siya nagpadaig sa mga ito, kaya pinalabas niya sa kanyang katawan ng anino ni Aniniwana. Naagaran naman nakapagbigay ng pinsala sa isang nilalang. Nakaagad nitong sinaniban nang magawa yun ng anino ni Aniniwan. Magkasabay na nilang sinugod ang mga nilalang. Sa ginawa naman ng mga nilalang na nakalaban ni Erwin, di na siya nagulat pa. At ang ginawa nila ng gabay niyang si Pahulangkog, magkasabay nilang inihipan ang kanilang sandata. At nang muli siyang atakihin ng mga amaranhig, pumustura siya noon ng pag-atake. Kasunod ang pagsalubong niya sa mga nilalang habang kabuntot ang malakas na bugso ng hangin dala ni Pahulangkog. Sa mabilis na pananakbo ni Erwin, nagkakandalagas-lagas na ang mga dahon sa puno sa paligid dahil sa lakas ng hangin na dala ng kanyang mutya. Sumisigaw na rin ang gabay niya noon upang mas palakasin pa ang kanilang pag-atake ni Erwin. Subalit di man niya nakitaan ng pagkasindak ang pinuno ng mga amaranhig. At sumalubong kina Erwin ang mga kasama nito habang nagsisiangil. At nang magpanlapat sila ng mga kalaban, sabay na inihataw ni Erwin at Pahulangkog ang kanilang mga sandata. Subalit agad na nahinto ang paghataw ni Erwin nang biglang sumulpot ang isang nilalang at yun ay ang pinuno ng mga amaranhig. Sinalag nito ang pag-atake ni Erwin, ngunit dahil sa lakas ng salpok o pagkakabunggo ng pag-atake yun, nagsitalsikan ang mga kasama ng nilalang dahil sa puwersang hangin na nilikha nito. At nakita niya rin sa katawan ng amaranhig ang pinsalang na idulot ng kanyang pag-atake. Ngunit tila baliwala lang ito
dahil nakangisi pa itong nakatitig kay Erwin habang pinipigilan ang kanyang sandatang Chris. Nang gigigil na noon si Erwin dahil sa ipinaparamdam sa kanya ng Amaranhiga na mas mahina siya kumpara dito. Para bang natatapakan ng pagkaantingero niya, kaya naman tinadyakan niya ito upang makagawang muli ng distansya sa pagitan nila. Sa paglayo nila sa bawat isa, napansin ni Erwin ang mga iba sa mga Amaranhiga na dahang-dahang nagsisitayuan habang ibinabalik sa kanilang katawan ang iilang nasirang parte ng mga ito. Salita ka lang pala malakas, antingero! Hanggang hawak ko ang sandatang ito. Nalinilok pa mula sa isang uri ng kapre. Di mo kami matatalo, antingero! Wika ng pinuno ng mga Amaranhiga. Ano namang uri ng kapre ang sinasabi mo? Nananaginip ka ba? Sagot naman ni Erwin. Sa sinasabi mo yan, pinapakita mo lang na wala ka talagang alam sa lawak ng mundo ng kababalaghan. Mas matibay pa ako sa bakod ng mga orasyon na tinatangan mo sa katawan. Dahil ang klase ng buto na hawak ko ay ados. Nang sambitin ng Amaranhig kung sa anong uri ng kapre nang galing ang butong yun, nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil sa alam niyang babagsik at mapaminsala ang nilalang na yun. Kaya kung totoong ang buto yun ng isang ados, maaaring ang makapangyarihan ang sandatang yun, sapagkat ang mga ados ay nagtatangan ng malalakas na orasyon. At konting pagpapaliwanag lang para sa mga ados, sinasabing nagiging kaibigan din ito ng mga may tangan sa kaliwa. At sila mismo ang nagbibigay ng mga orasyon o ideya ng mga malalakas na panumpang salita. Sa kwento tayo, kaya't dumagdag pa sa isipin ni Erwin na kung sa papaanong paraan nakuha ng Amaranhig na ito ang buto ng isang ados, gayong makapangyarihan ang nilalang na yun para matalo ng isang Amaranhig lamang. Waring nagulat ka at nagtaka, antingero. Simple lang naman kung bakit ko nakuha ang bagay na ito. Isang antingero na may tangan ng kambal na San Telmo ang pumaslang sa kapreng ito. At kami ang saksi ng mga kasama ko sa naging laban nang mapatay ng antingerong yun ang kapre. Patago namin kinuha ang bagay sa katawan nito, kung saan nakabaon ang lahat ng birtud na tangan nito. Humingi rin kami ng tulong sa isang birtudes upang buhayin ang mga birtud na nakabaon sa sandatang ito, para lang magamit sa pagpatay ko ng mga kagaya mo na isang pulpul din na antingero. Inuna naming hinanap ang antingerong may tangan ng kambal na San Telmo. Subalit bigo kaming siya ay matagpuan, sapagkat nagtatago siya sa likod ng isang malakas ng pangmalawakang sabulag. Pero wag kang mag-alala, antingero. Ang may tangan ng mutya ng bagyo, sapagkat ikaw na ang isusunod ko sa mga pinatay naming mga antingero. Wika ng Amaranhig habang palakad-lakad sa harapan ni Erwin. Ngunit, ganun ba? Nakakatuwa naman. Sana isang araw ay makilala ko ang may tangan ng mutya ng kambal na San Telmo, dahil pinatunayan mo lang na ang kanan pa rin ang rason kung bakit mo nakuha ang buto na yan. Napaka-interesante sana ang kwento mo, pero sa ngayon wala akong pakialam sa sinasabi mo. Kung papatayin mo lang ako gamit ang mga salita, huwag ka nang umasa, demonyo! Tugon ni Erwin, kasabay ng muli niyang pagbulong sa kanyang Chris na sinasabayan din ni Pahulangkog ng pagbibitaw ng mga orasyon. Samantala, sa panig naman ni Popoy,
Kasama ang anino ni Aniniwan na nasa katawan ng isang amaranhiga, paulit-ulit nilang winawasak ang mga katawan ng kanilang mga kalaban. Subalit paulit-ulit lang din ang mga ito na nakakabalik sa kanilang dating anyo. Kahit na nasa abnormal ng pangangatawan, parang ng mga immortal ang mga yun. Lugi sina Popoy sa labang ito dahil kumukonsumo siya ng espiritual at pisikal na lakas, gayong parang di nababawasan ang kanilang mga kalaban. Aniniwan, mukha atang walang kamatayan ng mga nilalang na ito. Anong gagawin natin? Tanong ni Popoy sa kanyang gabay na may kasama pang hingal. Kailangan nating malaman ang kahinaan nila. Sigurado akong may kinatatakutan ding bagay ang mga yan, maliban sa sikat ng araw. At nagpatuloy ang laban. Sa halos isang oras nilang paglalaban, ni isa ay walang namatay sa mga kalaban ng magkapatid. Hanggang sa ilang minuto pa ang dumaan, nararamdaman na ni Popoy ang pagod sa katawan dahil sa paulit-ulit na pagbangon ng kanyang mga kalaban. Isa din na nagpapahirap pa sa kanya ay ang mga pinsala na kanyang natatamo sa mga ito. Ngunit nang sulyapan niya noon si Erwin, nakita niyang patuloy pa rin itong hinaharap ang pinuno ng mga amaranhiga at ang iilan pang mga kasama nito. Pero nagulat na lamang siya noon nang makita niya si Ermitanyong Carling na nasa bubungan ng bahay ng kanyang kapatid, habang tila ba nanonood sa kanilang paglalaban. Kaya napasigaw siya ng, "Lolo Carling!" Sigaw ni Popoy na kaagaran namang nakaagaw ng atensyon sa lahat. Mukha atang kinakalawang na kayong dalawa! Erwin, isa sa mga abilidad mo, ang kahinaan ng mga nilalang na kalaban nyo. Bakit di mo ito gamitin? Wika ng ermitanyo nang siya ay mapansin nito. Nagsasalita si Ermitanyong Carling noon habang nakaupo sa bubungan ng bahay nila Erwin na di nakalapat ang kahit anong parte ng katawan sa bubong ng tahanan nito. Nang marinig ni Erwin ang sinabi ni Ermitanyong Carling, napatingin pa siya kay Pahulangkog. Tumango ito sa kanya, isang hudyat na handa na ito kung anumang binabalak niya. Ganon pala ha? Maiksing sambit ni Erwin. Pagkasambit na noon, itinapat niya sa kanyang muka ang kanyang kris habang nagbibitaw ng mga orasyon kasabay ng pagliliwanag ng mutya sa kanyang dibdib na nakakwintas sa kanyang leeg. Matapos niyang makapag-orasyon, biglang kumidlat kasunod ang malakas na kulog. Maya-maya lang, biglang umalimpuyo ang malakas na ulan, kasabay din ng malakas na hangin. Kasabay ng pagpapamalas ng abilidad ni Erwin ay ang pagliliwanag ng mga mata ni Popoy. At ang anino ni Aniniwan ay bumitaw na sa katawan ng amaranhiga kasunod ng pagsanib nito kay Popoy. Ang mga amaranhig naman noon ay halos di mapakali sa kanilang kinatatayuan sa di maipaliwanag na dahilan. Ano nangyayari? Ano nangyayari? Tarantang wika ng pinuno ng amaranhig. Kung alam ko lang nung una pa lang na ang isa sa pangunahing nagbibigay buhay sa lahat ng lalang ng Panginoon ay ang isa sa inyong kahinaan, sana nung una pa lang ginamit ko na ang tubig o ang ulan para kayo ay tapusin. Wala na kayo dapat sa mga oras na ito. Pero ngayon, kumanda kayo dahil... Wika ni Erwin na hindi niya na ituloy nang biglang sumigaw si Popoy ng, "Katapusan nyo na!" Sigaw ni Popoy kasabay ng pagsugod nito sa mga tila nalulusaw na mga nilalang.
na unti-unting nagiging uod ang ibang bahagi ng katawan na tinamaan ng tubig ulan. Kaya naman si Erwin noon ay wala na ring ibang ginawa kundi ang umatake kasabay ni Popoy. Ang ibang amaranhig noon ay parang gusto nang tumakbo. Dahil sa wala ng kakayahan ng mga ito na makagalaw ng malaya sa lugar, dahil sa malakas na buhos ng ulan, halos magkaroon ng unos sa lugar ng tahanan ni Erwin. Ngunit ang nakapagtataka, di man lang nababali ang mga sanga ng mga punong naroon. At ayon kay Erwin, maraming kasamang engkanto si Ermitanyong Carling noon na siyang pumuprotekta sa bawat punong naroroon. Maging mga lamang lupa ay mayroon din, na siya naman nagpapatibay ng kapit ng mga ugat ng puno sa lupa. At pati mismo sa bahay ni Erwin ay pinoprotektahan ng mga ito. Sa pagsugod naman ni Popoy noon sa mga nilalang, halos mataranta ang mga ito. Dahil sa di nila malaman ang kanilang gagawin, dahil unti-unti nang nalalagas ang kanilang katawan. Na nagiging malalaking uod na nagsisigapang sa lupa. Paghataw niya noon ng kanyang lubid ni kamatayan, tuluyan nang nabaklas ang buong katawan ng mga amaranhiga at tuluyan nang naging uod ang mga ito na nagsikalat sa lupa. Kay Erwin naman noon, tuluyan nang tumakbo ang ilan sa mga kasama ng pinuno ng mga amaranhiga habang nagiging uod ang mga katawan habang tumatakbo. Ngunit ang pinuno ng mga ito ay hindi nagpatinag at sumugod kay Erwin habang sumisigaw. Ha! Kaya napangisi nun si Erwin. Kasabay din ng pagsalubong niya dito. Nang magpang-abot sila nito, malakas nilang inihataw ang kanilang sandata. At dahil sa lakas ng paghataw noon ni Erwin, tumalsik ang sandata ng amaranhiga dahil sa tuluyang na rin naging uod ang mga kamay nito. At habang nagiging uod ang katawan ng pinuno ng mga amaranhiga, sumisigaw ito ng, "Hindi! Hindi! Hindi maaari!" Sigaw nito. Paghupa ng labanan. At sa pagtigil ng bagyong tinawag ni Erwin, pinatay nila ang lahat ng uod sa buong paligid sa pamamagitan ng pagtapak nila ni Popoy. Mabilis lang nila yung nagawa na siyang tuluyang pumaslang sa mga amaranhiga. Ang bawat uod na napapatay nila noon ay nagiging lupang kulay itim. Matapos ng kanilang naging laban, napaupo na lang sa basang lupa ang magkapatid habang tumutulo sa katawan nila ang mga patak ng tubig mula sa dahon ng mga puno. Magaling! Magaling! Napakalakas nyo na mga iho. Ang mga itinuring kong anak ay lumaki na nga ng lubusan. Malayo pa ang inyong mararating at marami pa kayong matututunan pagdating sa mga lihim na aral. Wika ni Ermitanyong Carling na napapalakpak pa habang unti-unting naglalaho sa lugar na kinaroroonan nito. Pagdaan ng ilang sandali, nagkatinginan ang magkapatid habang tumatawa at nag-aapir. Nakakapagod. Mabuti na lang dumating si Lolo. Nagawan agad natin ng paraan na matalo ang mga nilalang na yon. Kundi hanggang sa oras na ito, baka nakikipagbuno pa rin tayo sa mga amaranhig na yon. Sambit ni Erwin.
Oo nga kuya, buti na lang nasa tangan mong mutya ang kahinaan ng mga kalaban natin. Mukhang itinakda talaga ng panahon na tayo ang pumatay sa kanila. Biruin mo ba naman? Dito pa sila dumayo sa ating lugar. Sa dinami-dami ng mga antingero sa buong rehiyon ng Bicol, tayo pa ang nasugagaan nila. Tugon naman ni Popoy. Matapos ang manugong gabi ng digmaan sa bakuran ng tahanan ni Erwin, isang matiwasay at payapang umaga ang sumalubong sa kanila. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, ni katiting na pagpaparamdam sa kanilang bayan ng mga aswang ay walang nangyari. At doon ay naikwento din sa kanila ng dalawang ermitanyo ang naging sagupaan ni ermitanyong Anghel laban sa isang gabunang may tangan ng abilidad ng isang dyablo o ang tinatawag nilang may hawak ng mutya ng kadatuan. Sa lalawigan ng Negros, sa bayan ng kabundukan ng Silay, nabanggit din nito ang pangalan ng isang malakas na dibinong antingero na naninirahan doon sa isang baryo ng mga aswang na kung tawagin ay mga bangkilan, kasama ng mga malaunggoy din na aswang na sa pagkakaunawa ni ermitanyong Anghel ay ang mga tinatawag na mga ikugan. Mabigat ang naging laban nila noon sapagkat napakatibay at napakapulido ng sandata ng gabunan, ang mga nagbabagang kadena na halos putulin na noon ang kanyang baston sa isang pisikal na digmaan. Ngunit dahil nga sa walang nagagawa ang kasamaan sa kabutihan, nagawa niyang mapabagsak ang nilalang na yun sa pamamagitan ng isang malakas na orasyon. Kasabay ng pagdarag ng kanyang gabay na si Aglibol dito sa lupa. Ngunit isang malakidlat na sibat ang kamuntikan ng pumatay noon sa kanyang gabay nang lumitawang dibinong antingero. Nung una ay ayaw labanan ni ermitanyong Anghel ang dibinong antingerong yun, at ang tanging kailangan niya lamang ay ang puksain ang maladyablong gabunan na nagtatangan ng mutya ng kadatuan. Subalit di ito pumayag dahil sinabi ng dibinong antingero na magagawa niya lamang yun kapag isa na siyang malamig na bangkay. At dahil sa pagmamalabis na mapaslang ni ermitanyong Anghel ang gabunan, sumiklab ang labanan sa pagitan ng 7 Arkanghel Medallion kontra sa baston ni Noah. Dahil sa pag-aakalang traidor ang dibinong antingero sa larangang tinatahak nito, napilitang gamitan ni ermitanyong Anghel ng mga pangkumbating dasalang dibinong antingero. Ngunit di rin talaga ito basta-basta, sapagkat walang talab sa kalaban niya ang mga ginagamit niyang orasyon. Maging sa kanya ay wala ring epekto ang mga binibitawan nitong mga pangkumbating espiritual na mga salita. Kaya naman idinaan nila ang laban sa pisikal gamit ang sibat ni Atardar at sangkot at ang baston ni Noah. Ngunit nang magpanlapat na ang dalawa, nalilikha sana ng malaking pinsala sa lugar na siya sanang kikitil sa kanilang mga buhay, ay siya namang paglitaw ni ermitanyong Carling sa digmaan na siyang pumagitan sa dalawa at nagpahinto ng laban, habang nakatutok sa dalawang naglalaban ng mga kampilan nito. Kampilan ni Apulakay sa dibinong antingero at kampilan ni Adlawan sa kapatid nitong si ermitanyong Anghel. At dahil nga sa pangyayaring yon, nagkaroon ng pagkakataon ng dibinong antingero na magpaliwanag. Dahil ang mga kasama niyang buong angkan ng mga bangkilan at ikugan, pati na rin sa kaibigan niyang gabunan, ay nasa panig ng kabutihan ayon sa kanya. At sila ang nagpapanatili ng kaayusan sa bayang yun.
sa pamamagitan ng pagpaslang nila sa mga mapaminsalang angkan ng ibang lahi ng aswang. Mula naman noon ay naging kaibigan nila ang mga ito. At minsan ay nakasama din ni Ermitanyong Anghel ang dalawang magkaibigan sa isang misyon. At doon niya napatunayan na maling husgahan ang panlabas na anyo ng isang nilalang. Narinig niyo yun mga kabagis? Mukhang magkakaroon tayo ng kwento kay Ermitanyong Anghel kasama ang dalawang malalakas na karakter natin. Abangan nyo yan. Pero alam nyo ba mga kabagis, ayon sa kwento ni Erwin, makalipas ang ilang taon, sumama si Popoy sa gabay niyang si Aniniwan sa mundo nito upang pagharian ang mundo ng mga anino. At mula noon ay walang naging balita sina Erwin kay Popoy. Pero merong ilang nakakapagsabi na nakikita nila si Popoy na gumagala-gala sa kanilang bayan at sa ibang lugar ng Bicol. Marami din silang nakakaengkwentrong mga nilalang na nagsasabing lumalayo sila sa kanilang lugar dahil sa isang antingero na pumapas lang ng mga aswang gamit ang lubid ni kamatayan at ang isang punyal ng sinukuan. Maraming uri ng aswang ang natatakot sa antingerong yun dahil sa abilidad nitong pumaslang ng tahimik kahit pa isang baryo ng mga aswang. At mula noon, kumalat ang balita tungkol sa isang antingerong brutal kung pumatay ng mga masasamang nilalang, mambabarang, kulam, manlalason, manggagaway, aswang, inkanto at iba pa. Maraming masasamang nilalang ang kinikilala ang antingerong yun bilang si Popoy Sanggalang Mamamaslang.